Oh, eto. Sigurado pamilyar ka dito. Nakita mo sa results ng annual physical exam mo. Fatty liver. Anong una mong reaksyon? Madalas, fatty liver lang. Okay lang yan. Bawas-bawas lang sa pagkain. Parang baliwala, no? Hindi kasing tindi pakinggan ng high blood or diabetes. Tama? Pero, paano kung yung okay lang na yan ang pinakamalaking pagkakamali na pwede mong gawin? Kasi ito yung totoo. Yung pagkakamali na yan, yung akala mong simpleng taba lang sa atay, pwede pa lang yan mauwi sa cirrhosis, sa liver cancer, at aabot sa puntong kailangan mo na ng liver transplant. Grabe, di ba? Hindi to pananakot. Ito yung realidad na kailangan nating harapin at pag-usapan ngayon. So paano nangyayari to? Paano yung isang bagay na parang wala lang ay biglang nagiging life-threatening? Well, hindi yan nangyayari overnight. Para yung hagdanan pababa, may 4 na stages ng pagkasira. Tara, isa-isayin natin para maintindihan mo kung gaano kaseryoso ang bawat step. Okay, stage 1, simple fatty liver. Ang tawag din dito, steatosis. Dito nagsisimulang mag-ipon ng taba sa loob ng liver cells mo. Simple lang pakinggan. Pero alam mo kung anong nakakatakot dito? Wala. As in, wala kang mararamdamang kahit ano. Zero symptoms. At dahil dyan, sobrang dali isipin na, wala naman akong nararamdaman, so okay lang ako. Diyan nagsisimula ang problema. Ngayon, kung napabayaan yan, aakyat na tayo sa stage 2, steatohepatitis. Dito, yung naipon na taba, nagiging sanhi na ng inflammation. Parang nagagalit at namamaga na yung atay mo. Pero wait lang, bago ko mataranta, may good news. Itong stage 1 at stage 2, reversible pa. Pwede pa nating ibalik sa dati. May pag-asa pa. Pero eto na, dito na nagiging seryoso ang usapan. Stage 3, fibrosis. Isipin mo, kapag may sugat ka, nagkakaroon ng peklat, di ba? Ganon din ang nangyayari sa atay mo. Dahil sa tuloy-tuloy na pamamaga, nagsisimula na siyang magkaroon ng peklat, nagkakaroon na ng scarring. At pag nangyari yan, apektado na yung trabaho niya. At ang pag-reverse ng damage, sobrang hirap na. At pag tuluyang napabayaan, darating tayo sa dulo ng linya. Ang final stage, ang kinatatakutan ng lahat, stage 4, cirrhosis. Dito, yung atay mo hindi na lang basta may peklat. Puno na siya ng peklat. Matigas na parang bato. At ito ang kailangan mong tandaan. This is the point of no return. Irreversible na to. Wala nang atrasan. At ito na. Ito na yung highway papuntang liver failure. So grabe, di ba? Pero ang malaking tanong, ano ba talagang salarin dito? Sino o ano ang nagtutulak sa atay natin sa delikadong landas na to from stage 1 to stage 4? Meron siyang isang pangunahing kalaban. Alam mo, ang atay natin parang si Superman yan. Ang galing niyang mag-regenerate, kaya niyang ayusin ang sarili niya. Pero tulad ni Superman, meron din siyang isang kahinaan. Meron siyang kryptonite. Ano kaya to? Ang sagot, fructose. Yes, fructose. Pero teka lang bago ka magpanik at itapon lahat ng prutas mo, hindi yan yung fructose na galing sa mansanas o saging. Ang tinutukoy natin dito ay yung industrial fructose. Yung toni-toneladang asukal na nasa soft drinks, iced tea, energy drinks, at halos lahat ng processed foods na nakikita mo. Yan ang tunay na kryptonite ng atay mo. So paano niya sinisira ang atay? Simple lang yung mekanismo, pero napaka-destructive. Meron tayong hormone na ang pangalan ay leptin. Siya yung nagsasabi sa brain mo, "Uy pre, busog ka na, tama na yan." Pero pag uminom ka ng sobrang fructose, para niyang pinuputol yung linya ng telepono. Binablock niya yung signal ni leptin papunta sa utak mo. Anong resulta? Yung utak mo hindi natatanggap yung message na busog ka na. Kaya ang pakiramdam mo, gutom ka pa rin, kain ka ng kain. At saan napupunta lahat ng sobra? Diretso sa atay mo, nagiging taba. Leptin resistance ang tawag dyan. At dito na nagsisimula yung vicious cycle. Kasi kahit punong-puno na yung tiyan mo, ang sigaw pa rin ng utak mo, gutom ako. Dito pumapasok yung sinabi sa source, para ka rin nagiging pating, laging gutom, laging naghahanap ng kakainin. At kung iniisip mo na, pang matatanda lang yan, dito ka nagkakamali. At ito, para sa akin, ang pinaka-shocking na part. Isa sa bawat 10 bata, 1 out of 10, kabilang yung mga 3 years old pa lang, may fatty liver na. At alam niyo kung bakit? Dahil sa mga fruit juice in a box, soft drinks, at matatamis na pagkaing binibigay natin sa kanila. Okay, alam ko, mabigat yung mga narinig natin, nakaka-worry.
Pero ito na yung part na may pag-asa. Kasi ang magandang balita, lalo na kung nasa stage 1 or 2 ka pa lang, may magagawa tayo. Pwedeng-pwede pa itong i-reverse. Ang tanong, paano? Unahin natin yung mga kailangan nating tigilan. Number 1 sa listahan, syempre fructose mula sa mga sugary drinks. Alam na natin kung bakit, di ba? Yan ang kryptonite. Pangalawa, mga industrial vegetable oils tulad ng canola, sunflower, corn oil. Kasi pro-inflammatory yan, nagpapalala ng pamamaga. At pangatlo, bawasan yung bad cholesterol. I am looking at you, sobrang taba ng baboy at chicharon. Ngayon, para naman sa mga dapat simulan, isipin mo to na parang 4 na pundasyon para sa malusog na atay. Number 1, tamang pagkain. Number 2, regular na exercise. 3, sapat at dekalidad na tulog, hindi lang basta tulog. And number 4, peace of mind. Yes, importante yan. Kasi pag stressed ka, tumataas din ang insulin at bad cholesterol mo. So stress management is key. Okay, so kailan ka ba dapat kabahan? Kailan mo kailangang sabihin na, teka, mukhang kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Well, may mga senyales ang katawan mo. At ito yung mga sintomas na dapat mong bantayan. Yung challenge kasi sa fatty liver, sa simula, halos walang paramdam. Ang tawag nga dyan, silent disease. Baka makaramdam ka lang ng parang konting pagkahilo o parang may kirot sa may kanang bahagi ng tiyan mo sa may taas. Madaling ignore, di ba? Pero pag lumala na ang sitwasyon, dyan nalalabas yung mga malalaking red flag. Madali kang magpasa, maputi yung dumi mo, naninilaw na yung balat at mata mo, jaundice yan, at nangangati ang buong katawan mo. Pag naramdaman mo na yung mga huli, please lang, wag mo nang baliwalain. Magpatingin ka na sa doktor, agad-agad. At syempre, ito ang pinaka-importante sa lahat ng sasabihin ko. Please lang, wag na wag mong i-self-diagnose. Ang purpose ng pinag-uusapan natin ay para maging aware tayo for educational purposes, hindi ito medical advice. Para sa tamang diagnosis at treatment, palaging kumonsulta sa isang professional, sa isang doktor. So, kaninong doktor ka pupunta? Kung may hinala kang may problema sa atay, pwede kang lumapit sa isang gastroenterologist. Yan yung mga experts sa digestive system o sa isang internal medicine specialist. Sila ang tamang tao para tulungan ka. Para matapos, ito ang iiwan kong isipin ninyo. Ang atay natin, isa sa mga pinaka-amazing na organ sa katawan. Grabe ang kakayahan niyang mag-heal at mag-regenerate. Pero yung galing niyang yan, hindi yan lisensya para abusuhin atin siya. So ang tanong ko sa'yo, kung mayroong kang organ na kayang ayusin ng sarili niya, bakit mo hahayaan na masira pa siya in the first place? Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.